Hello guys, isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat mga kaibigan. Welcome pong muli sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Lopez. Sa ngayon po ay meron naman po akong ilolocate na isang property dito po sa bayan ng Tagkawayan. Ang property pong ito ay may lawak na 4.6 hectares at ito po ay mula dito sa ating kinatatawian sa Barangay Road na ito ay meron po itong mga 40 to 50 meters na layo mula dito sa Barangay Road. Ito po yung pinaka magiging right of way niya. Mula po dito hanggang doon sa nakikita po ninyo yung mga bunot na yun, yung mga pinagbalatan ng niyog. Doon po mag-uumpisa yung 4.6 hectares. Okay? Para malaman po natin yung mga nakapaloob na tanim dito sa property ito, dito po sa 4.6. Tara, papasukin po natin ang property ito. Alamin po natin yung mga tanim, kung ilang kapuno ng niyog, about po doon sa mga fruit bearing, kung ilan din po yung mga nakapalob at kung ano-anong mga uri ng fruit bearing ang nakatanim dito sa 4.6 hectares na ito. Ito pong nilalakaran natin, ito yung pinakang right of way niya. So dito po yung pinakang start nitong property. So mga kuwan nga ito, mga 30 to 40 meters ang layo nito mula doon sa Barangay Road. Okay, dito po nag-uumpisa yung property sa likuran nito mga kasama kong ito. Yan, papaganda mo yan, paakyat po dyan sa lugar na yan. Nakikita naman po natin yung mga tanim na niyog niya, napakarami. At mabababa pa yung iba. Yung iba naman po ay namumunga na, kagaya po na nakikita natin ngayon dyan sa harapan ng ating camera. May mga fruit bearing din po akong nakikita dito sa lugar na ito. Yan. Kagaya po ng mangga, mayroong langka, mayroong avocado. Mamaya po pupuntahan natin doon sa lugar na yun at alamin pa po natin kung ilang o kung mayroon pang mga fruit bearing na nakatanim sa lugar na iyon. May mga saging rin po itong mga tanim. Yan, ito po may bakod naman po yung pag-itan nito papunta raw doon sa lugar na iyon. Ito, pupunta po tayo dyan para makita natin yung mga nakatanim pa. Base po doon sa ating guide dito, dyan daw po ay mayroong pool sa kabilang sa lugar na yan. Mamaya po titingnan natin pagka dating po nung mag-guide sa atin. Oo, ito may tubig pala rito, may sapa dito. Ayan. Bali hanggang ito pong bakod na ito, dire-diretso po yan. Hanggang doon sa lugar na yon. Naroon pala maraming fruit bearing dito, no? May mga rambutan. Mayroong star apple. Ito po yung source ng tubig nila rito. Ayan, bukal, sapa. Sa gitna po nitong property. Mamaya po titingnan natin yung ano doon, yung sinasabi nilang pools. Parang hindi makakatawi dito gawa nitong tubig. So dyan po sa may hawan na yan, yun po yung star apple na binabanggit ng ating nung kasama kanina. Paahon daw po yan papaganon. Itong property ito. Ayan, marami po, lalaki po ng puno na yun ng avocado. Ayan, avocado rin po yan. Ito naman ay rambutan. So marami po itong tanim na fruit bearing. May chiko, ayan, lugar na yan. Ayan yung niyog, napakadaming bunga. Wala pong maibigay na espesipikong bilang kung ilan ang nakapaloob na tanim ng niyog dito, pero makikita naman po natin na napakarami nilang tanim. Unang-una mabababa pa. Medyo sa lugar na ito, nitong kanan nitong property, medyo ano siya, paakyat ano po, ayan. Pero may mga tanim din naman po siya doon. Nakikita natin doon sa taas na yun, may mga niyog na nakikita tayo. Okay, pupuntahan po natin ngayon itong part ng gitna nitong property.
Inuulit ko po dyan po tayo nagsimula. Yang nakikita po natin yung concrete post na yan. Dyan po ang pinakang hangganan ng property. Papunta doon sa lugar na yung paahon, paakyat. Then gumanon po siya. Yan po mga kawayan ng yan kasama. Meron po ako nakikita doon malaking puno ng mahogany yun sa itaas na yun. Yun. Dami naman po siyang mga tanim na niyog. Ito po ay merong source ng tubig dito. Mismo po sa gitna ng property. Itong sapa niya. Doon po sa pinanggagalingan ng tubig na ito. Ito po ay force di umano. So pupunta po tayo doon para makita natin at mabidyohan kung totoong force nga itong binabanggit ng ating guide dito sa property ito. Marami rin po itong mga fruit bearing. Yan. Malaking puno ng avocado yan, mga saging. Iba't ibang uri din po ng saging. Mayroong mga saba. Mayroong turdan, mayroong kung hindi ako nagkakamali, lakatan po yung nakatumbang yun. Ito po ay malapit sa bayan. Property ito. Kaganda lang po sa ganitong property yung may mga source ng tubig. At may source din po ng kuryente doon sa ating pinanggalingan kanina yung barangay Rodon. Dito sa lugar na ito, marami po itong tanim ng mga wild trees, yung mga sabi natin mga soft food, mga pwedeng gawing uling. Mayroon din naman pong mga hardwood. Kagaya po nung antipulong iyon, mga batino. Medyo hili po itong part na ito. Sa left side ng ating kinatatayuan ito. Ganon din dito sa may part ng right side. Medyo hili rin po ito. So ito lang pong nilalakaran natin ito. Mula doon, yung po yung pinakang flatland lang nitong property ito. Pero napakarami po nitong mga tanim na niyog. Ayan o. Nakikinig po natin yung lagaslas ng tubig. Ito pundaang ito ay yung papunta po doon sa falls na tinatawag nila. Pupuntahan po natin para personal nating makita, hindi lamang po yung mga sabi-sabi. Pero mula po dito sa kinatatayuan kong ito, yung habang tayo naglalakad, naririnig po natin yung lagaslas ng tubig. Yun. Medyo mataas po ang pinanggagalingan kaya positive siguro ito. Sinasabi nilang itong falls. So ito po yung mga, kung tawagin po ito ay anos. Yung mga ginagawang sawali. Buho kung tawagin sa ibang katawagan. Mapakarami nitong tanim. Ayan po, makikita natin yung daan ng yung ano, itong tawag dito, yung tubo ng tubig. So sa katunayan, mayroon talaga rito pinanggagalingan ng tubig sa lugar na ito. Ayan. Ang property pong ito ay napapagitnaan itong sapa. Ang buhay na sapa. Ito po yung bukal na dinadaanan ng tubig. Medyo itong portion pong ito ng property is medyo mataas. Ayan. Kasi napapagitnaan po ng sapa itong property.
Kaakyat pa po tayo dito sa may parting taas nito para makita po natin yung pinanggagalingan nitong tubig. Ito po yung pinakang falls niya, nang gagaling po doon yung tubig sa lugar na yun mataas. Okay, medyo aakyat pa po tayo sa parting yun para makita natin pa yung pinanggagalingan itong tubig na itong naagos. Medyo mataas na po itong kinakatayuan kong ito, pero may mga tanim po dito mga nyug. Ayan, masukal na lang po ito. Marami po itong mga malalaki pang puno ng kahoy. Ayan, makikita natin yan yun po yung pulso. Medyo madamo po dito sa ating tayo. Hindi po makitang maigi yung pinakangko ng pulse nito. Sisilipin na lang po natin ang bahagya para ayun, masukal po ang ayan Akyat pa po tayo ng bahagya. So ayan, diyan ang gagaling yung tubig sa lugar na yan. Yun, nadon pa po tumakbo yung hose na nakita natin kanina sa daan. Medyo gubat na po itong lugar na ito. Malamig na ang pakiramdam. Pero napakarami po nitong mga kahoy na mga hardwood ito. Mga matitigas po ba? Mga pwedeng mabahayin. So yung mga ginagawang duyan, ayan po, yung mga kalagimay na tinatawag, yung mga yantok. Napakarami rin po pala nitong mga tanim. Dito po sa may part ng likuran natin, yung mga buho, yun naman pong ginagawan sa wali ng pandingding sa mga bahay o kubo. Ayan. Okay, nakarating po tayo dito ngayon sa hangganan nitong property. Tayo po ay babalik at nakita na po natin itong mismong tinatawag nitong yung falls dito sa lugar na ito. Ano po, ayan, tinignan po natin yung lagos-gos ng tubig at ayan, medyo malinaw. Laki ditong kahoy na ito. Ayan, dito pala sa mga kahoy nito, kung ito ay mahahapit na ibibinta, di panalo na po tayo dito. Okay, so papakita ko po sa inyo mga kaibigan yung falls na binabanggit ng ating guide dito. Narito sa loob nitong property ito. Sinika po natin itong mapuntahan para po maipakita sa inyo. Ayan, makikita at maririnig po natin yung lagas-las ng tubig mula po dun sa mataas na part na yun. Galing po tayo kanina doon, hindi po natin nakita kasi medyo masukal po ang lugar. Ano po, so dito tayo tumayo para kahit paano ay nakita po natin itong mini falls na ito. Okay, hanggang dito na lamang po ang aming video. At pakisuyo na lang pong pakilike at i-share ang aming mga ini-upload na video. Ang pagla-like at pag-share po ninyo ng aming mga video ay malaking tulong na po ninyo para sa amin. Okay po, isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po.